Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong article sa GMA News Online. Title, No Due Process if no chance to answer petitions to junk articles of impeachment versus VP Sara Carpio. Yan po, pahayag ni ex-Supreme Court Justice Carpio. Wala daw due process ang nangyaring yung unanimous decision ng Supreme Court pagbasura unconstitutional yung impeachment. Wala daw due process. Okay. Ito. The prosecution panel of the House of Representatives was not given the chance to answer or comment on the two petitions before the Supreme Court asking it to dismiss the impeachment of Vice President Sara Duterte, according to retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Wala daw, hindi daw sumagot, hindi daw dininig ang side ng mga prosecution panel. In an interview in Super Radio DZBB on Sunday, so ngayon, Sunday, Carpio said there is no due process if the House was not given the opportunity to answer the said question. Bakit may if? So, ibig sabihin, hindi niya sigurado. Ang alam ko, nung nagsampa ng petition sina Attorney Torion, then sumunod yung grupo ni mga abogado ni VP Sara. As far as I remember, correct me if I'm wrong, ang Korte Suprema nagbigay ng order to comment. Yun ang pagkakalam ko. So I don't know saan ang basihan ni Justice Carpio yung sabi niya nga if they were not given. Si Congresswoman De Lima nung una galit na galit. Sabi niya one-sided decision yan, ex parte decision, dahil hindi man lang pinakinggan yung panig ng mga respondents. Mamaya nag-apology siya kasi mali daw yung basihan niya. Nung binasa ni Congresswoman De Lima yung whole decision ng Supreme Court, sabi niya, nadinig pala, kinonsider pala ng Supreme Court yung reply o comment ng respondent House of Representatives. Okay. So, naguguluhan ako, bakit ito? May if the House. On Friday, the Supreme Court voted unanimously to declare the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Voting 13-0. Oh, grabe oh. Posible namang mga maestrado na ito eh. The best among the best sa ating judiciary. Tapos, magdidesisyon sila na hindi man lang pinakinggan ang side ng para I don't know kung totoo ba itong sinasabi ni Justice Carpio na hindi pinakinggan. So ano pa? Sabi niya, in this case, there are two petitions before the Supreme Court kay VP Sara at kay Torion. The House was never made to comment. Walang opportunity to comment. Hindi in order. Normally, pag naghabla ka, you file your complaint. Yung kabila will be allowed to answer para due process. If you were not heard through a comment, through an answer, walang due process yun eh. Sabi niya. Ay, nako. Aside from this, Carpio said,
there was no oral argument. Kasi pag you were not heard by through a comment, through an announcer, walang due process yun. Ito, walang ano. So, anyway, mga maestrado man ito, dating maestrado, ayun, they are allowed to magpahayag ng kanilang saloobin, but the fact remains kung ano ang desisyon ng Supreme Court, yun na yun. Ang maganda yung comment ni ex-Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban. Ina-advisean niya ang House of Representatives, pwede pang mag-apila, motion for reconsideration, at yun nga ang gagawin ng House of Representatives, mag-aapila Kailang napakaganda yung pahayag ni ex-Chief Justice Panganiban, whether you are for or against it, let's respect the decision of the Supreme Court. Ganon ang dapat. So, ito, ang daming nagsasalita. Ang mahirap niyan, may mga nagsasalita na parang sumusobra na. Kaya si Congresswoman De Lima, siguro na-realize niya, sobrang-sobra yung sabi niya dahil one-sided. Hindi nyo pinakinggan ang House of Representatives, one-sided ex-parte. First time kong marinig yung ex-parte, meaning one-sided. Ex-parte. Salita siya. Mamaya, nag-apologize. I'm sorry, my love, if I broken your heart last night. I'm sorry. Yun, mamaya. Ito na, si Atty. Topacio, PDP spokesperson. Sasampahan namin kayo ng kaso. Petition for contempt. Abangan natin, Miyerkules po. Promise ni Atty. Carpio, sasampulan nila yung isang mayabang. Sino yung mayabang? Hintayin natin kung sino at isa-isahin namin kayo. So, ito na. Ito na yung tunay na bloodbath. Nagsisimula na itong mga isasampang petition for contempt sa Supreme Court. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang channel o ang sweldo natin sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribong ito ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Gak pwede ngay baik. Oh, baik apa? Selamat kayo sir. Semua lihat nalangin. Sino bang? Oh. Ayo, selamat kayo. Itu seperti dia. Gino, selamat. Salamat kayo sa Ginoo, gitabangan ni. Kol nindot tagid kayo kuli mo nga to po. Nakatindog na kapato ko nagid ka og balay. Maayo nagid nga tanawon Muna ni ang balay ni Angkol nga nagpatukod siya so nindot tagid kayo nga tanawon. Karong kol unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bag-o nga balay. Maayo nang imong balay. Unang-una, magpasalamat ko sa Ginoo kay ngay nabagang kugser nga di na gid kumulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani
dakong pasalamat nako kay nabangan ko og Mm-mm. madugangan pagyod. Naot ko madugangan ko sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon. Naot ta nga magpadayon ni ngayon nabang kay dagang pa nga mangayog pan tabang. Oo, sige, salamat.